Kapag nasira po ba ng kotse o yung sasakyan, tricycle, kanino po tayo lumalapit? Ha? Mekaniko. Okay, pagkabago po yung mga kotse natin, lumalapit tayo sa kasa, di ba? Di ba? Kasi may warranty pa yan eh. Kapag nasira po yung ngipin nyo, tingnan nyo katabi nyo, maganda ba yung ngipin niya? Maganda ba yung ngipin ng niya? Kapag nasira ang ngipin, kanino tayo lumalapit? Dentista. Hindi kilalapit sa ano ha? Tubero. Okay. Kapag nasira pa ang inyong computer, kanino po? Sino tatawagin natin? Ha? Computer technician o IT. Di ba? Information technologies. Kapag nasira naman yung mukha natin, halimbawa, nagkalian, halimbawa, sulfuric acido, halimbawa, ha? Dermatologist na ba? Ha? Pero, biglang tinagay yung mukha nyo. Kailangan, plastic surgeon, di ba? Kailangan, ayusin, ibabalik yung dati yung ganda. Hindi nyo katabi nyo? Mukha bang nagpagawa ng mukha o mukha nagpasira? Okay, pag may nasirang sa bagay, kapag may nasirang sa bagay, alam natin kung sino yung pupuntahan natin. Alam natin kung sino yung lalapitan natin. Ang tanong, kapag nasira ang inyong buhay, kapag nasira ang ating buhay, sa tingin natin, yung buhay natin, wala nang patutunguhan, wala nang direksyon. Ang buhay natin ay patapon na. Patapon na ang ating buhay. Kanino ba tayo lalapit? Kay Lord. Kay Lord. Sinong lalapitan natin? Si Jesus. Diba? Tapitin nyo yung katabi nyo. Mukha bang patapon ng buhay? Ha? Mukha ba? O mukhang malayo bang hinaharap niya? Maganda pa ang kinabukasan niya. Nakatabi nyo. Hindi niya may katabi nyo. Huwag naman masyadong simama tayo. Linggo-linggo, pakita natin masaya tayo. Pakita natin na tayo ay excited pakinig ng salita ng Diyos. Ito pong tandaan po natin. Pwede ba natin May? Okay. Sa panahon na tayo ay basag, sa panahon na tayo ay wasak, sa panahon na tayo sira sa anumang aspeto ng ating buhay, sino ang ating lalapitan? Sino ang ating tatawagan? Sino ang ating hahanapin? Tanging si Jesus lamang ang pwede nating takbuhan. Tanging si Jesus lamang ang pwede nating lapitan kapag sira ang ating buhay. Naranasan niyo ba sa buhay niyo? Na dumating kayo sa punto sa buhay niyo na parang wasak na kayo. Parang wala nang patutunguhan. Wala nang yung direksyon. Lahat ng pinangharap nyo, lahat ng gusto nyo mangyari sa buhay nyo, hindi natupad. Sa pamilya nyo, sira na yung pamilya ko, hindi na kami nagkakaayos sa asawa ko, yung mga anak ko, hindi na ako sinusunod, yung mga anak ko, hindi na ako ginagalang, yung mga kapatid ko, magkakaaway kami. Bilang anak, nasira na yung buhay ko, hindi ako nakapag-aral, hindi ko narating mga pangarap ko. Naranasan nyo na ba yun? Nasira na yung buhay nyo. Pero, bilang mga Kristiyano, meron tayong Jesus, meron tayong Jesus, na siya yung magkukumpuni ng buhay natin. Si Jesus ang ating repairman. Siya yung magkukumpuni. Hindi tayo lalapit sa tubero, hindi tayo lalapit sa technician, hindi tayo lalapit sa mga doktor. Tayo lalapit sa ating Panginoong Jesus kapag may sira sa buhay natin. Okay, buksan po natin muli ang ating mga Biblia. Buksan po natin ating mga Biblia sa Lucas Kapitulo 7. Mga talatang 37 hanggang 50. Luke chapter 7, verses 37 to 50. Babasahin po natin ulit ha. Okay. Narito, isang babaeng namuhay sa kasalanan, ang nasa lungsod na iyon. Naalaman niya na si Jesus ay lumulog sa hapag sa bahay ng isang Pariseo. At dahil dito, nagdala siya ng isang mabangong langis na nasa garapong alabastro. Okay, tumayo siya sa likuran ni Jesus, sa kanyang paanan,
siya ay umiyak at sinimulan niyang basain ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinupunasan niya ng kanyang buhok at taimtim na hinahagkan ang mga paa ni Jesus at pinapahiran niya ito ng mabangong langis. Ito na, nakita ito ng Pariseyo na nag-anyaya kay Jesus. Siya ay nag-usap sa kanyang sarili. Kanyang sinabi, kung propeta talaga yung tao ito, nalaman niya sana kung sino at anong uri ng babae ang humihipo sa kanya, sapagkat ang babae ito ay makasalanan. So pagsagot ni Jesus, sinabi sa kanya ni Simon, Simon, may ilang bagay akong sasabihin sa iyo. Sinabi niya, Guro, sabihin niyo po. Sinabi ni Jesus, may dalawang lalaking nangutang. Sa isang nagpapangutang, ang isa ay umutang ng 500 denaryo at ang isa naman ay 50 denaryo. Nang wala silang may bayad, kapwa sila pinatawad o pinatawad na nagpapangutang sa kanila. Ngayon, sabihin mo, sino sa kanila ang iibig sa kanya ng lubos? Sino sa dalawang ito na may utang ang iibig ng lubos sa nagpaputang? Ngayong pinatawad na ang kanilang mga utang. Sumagot si Simon, sa palagay ko po, yung pinatawad po ng malaking pagkakautang. Yung pinatawad po ng malaking pagkakautang, sinabi niya sa kanya, tama ang iyong hatol. Mas mamahalin, mas ibigin ng isang taong mas malaki ang pagkakautang kapag siya ay pinatawad. Kaysa doon sa maliit ng pagkakautang, humarap siya sa babae. Sinabi niya kay Simon, nakikita mo ba ang babae ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo ako binigyan ng tubig para mahugasan ko ang aking paa. Ngunit binasa ng babae ito ang aking mga paa ng kanyang luha. Pinunasan niya ito ng kanyang buhok. Hindi mo ako binigyan ng halik. Ngunit ang babae nito ay hindi huminto sa mataimtim na paghalik sa aking mga paa mula nang ako ay pumasok. Hindi mo pinahiran ng langis sa aking ulo, ngunit pinahiran niya ng mabangong langis ng aking mga paa. Dahil dito, sinasabi ko sa iyo, pinatawad na ang maraming niyang kasalanan sapagkat siya ay umiibig ng lubos at ang pinatawad ng kaunti ay umiibig ng kaunti. Sinabi niya sa babae, ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na. At ang mga kasama niyang nakatulog sa hapag, pinagsimula mong sabi sa kanilang mga sarili. Sabi nila, sino ito na nagpapatawad ng mga kasalanan? Sinabi niya sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya at humayo ka ng payapa. Sino ba yung babae ito? Sino may babae ito? Sabihin niyo. Kilala niyo ba kung sino yung babae ito? Na lumapit ni Jesus at pinahiran ang kanyang paa. Alam niyo po ba na yung babaeng ito ay, ang akala po nila, ang babaeng po ito ay si Maria Magdalena. Maria Magdalena. Pero wala pong talata sa Biblia na nagsasabi na ang babaeng ito ay si Maria Magdalena. Tingnan po natin sa Lucas 8, 1 hanggang 3. Lucas 8, 1 hanggang 3. Dito po ay may kasama niyang 12, isang babaeng pinagaling niya sa masasamang spirito at sa kanilang mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena na may 7 demonyong pinalaya si Jesus mula sa babae ito. Ang babae pong tinutukoy natin ay hindi si Maria Magdalena. Tandaan po yan magkaiba po. Walang talata na sumusuporta na ang babae niyan ay si Maria Magdalena. Ito ba si Maria na kapatid ni Lazaro at kapatid ni Marta? Ito po ba ay si Maria na kapatid ni Lazaro at kapatid ni Marta? Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Marcos, Kapitulo 14, mga talatang 3 hanggang 11. Marcos 14, verses 3 to 9. Samantalang siya ay nasa Betania, si Jesus, sa bahay ni Simon ang Ketongin, habang nakaupo siya ay sa mayang pagkainan ay dumating isang babae may dalang alabastro na puno ng pabango.
mamahal na pabangong ito mula sa katas ng purong nardo. Pinasag ng babae ito ang sisilan at ibinuhos ang pabango sa ulo ni Jesus. Ngunit may ilan doon, nagalit ang sabi sa isa't isa, bakit sinayang na ganyan ang pabango? Maaari sa aking pagbili ang pabango yan nang higit sa 300 denaryo at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilan. At kanilang pinagalitan ang babae. Ngunit sinabi ni Jesus, bakit niyo siya ginugulo? Hayaan niyo siya isang mabuting bagay ang ginawa niya sa akin. Ang tinutukoy po dito ay si Maria na kapatid ni Lazaro at kapatid ni Marta. Pero magkaiba po yung nasa Lucas. Hindi po si Maria na kapatid ni Lazaro tinutukoy sa una natin binasa. Unang-una, yung babae muna natin pinag-aralan ay galing sa Galilea. Si Maria ay galing sa Betania. So magkaiba sila ng lugar. Ngayon, si Maria na una natin pinag-aralan ay pumunta doon sa bahay ni Simon na Pariseo. Ito naman, si Maria na kapatid ni Marta ay pumunta sa nagngangalang Simon na Ketongin. Magkaibang tao po yun. Okay. Yung pabango, pinasag ni Maria na kapatid ni Marta at nilagay sa pulo. Pero ito ng babae may usapan natin ngayon ay ibinuhos niya sa paa ni Jesus. Si Maria na kapatid ni Lazaro at ni Marta ay matalik na kaibigan ni Jesus. Ang babae tinutukoy natin ngayon ay isang makasalanang babae. So magkaiba po sila. Tandaan po natin yan ha. Hindi po sila iisang tao lang. Okay! Anong klaseng babae ba ito? Anong klaseng babae ito? Ang sabi po nito, ang babae ito ay isang makasalanan. Sabi ng Pariseo, alam lang niya, kung propeta itong Jesus na ito, malalaman niya. Malalaman niya na yung babaeng hinahawakan niya, yung babaeng mahawak sa kanya, humihipo sa kanya, ay isang babaeng makasalanan. Ano mo ba yung kasalanan ng babae ito? Ang babaeng po ito ay isang prostitute. Hindi po siya pinangalanan, pero siya po ay isang prostitute. Ano po ba sa Tagalog prostitute? Patutok. Di ba? Patutok. Ayan. Okay. Ang isa pong prostitute ay iba-iba tawag natin dito eh. Di ba? Babaeng mababang liman. Di ba? Magdalena, di ba? O kaya, payahang babae. O kaya, ang tulog niya parang pukpok. Katulog ng pukpok, di ba? Di ba? Parang gano'n. Katulog ng pusa. Ayan. So gano'n. Yun po ay isang prostitute. Ang pinag-usapan pa natin dito ay babaeng prostitute. Alam niyo po ba kung anong buhay ng isang prostitute? Okay, sa Pilipinas po, alam niyo po ba yung mga trabaho? Yung mga trabaho po na pinaka-delikado dito. Pagka sinabi po natin, marami po tayong trabaho, marami tayong negosyo, marami tayong ginagawa sa buhay. Pero yung mga trabaho po na pinaka-delikado, tingnan niyo po, baka kabilang kayo dito ha. Una, kapag pala ikaw ay isang piloto, medyo delikado pala. Kasi pagka nag-plane crash yan, di ba? Sigurado. Malamang sa hindi, kasama yung piloto. Di ba? Okay. Isa sa mga delikadong trabaho sa Pilipinas ay pagiging piloto. Pangalawa, construction worker. Sino po ba naranasan ng construction worker dito? Ay, si Tatay Ernie, ng pag-construction worker. Isa po pala sa pinakadelikado kong trabaho dito kasi bigla ka lang bagsakan. Bagsakan ng mga adobe yan, mga hollow blocks, o kaya mga bakal, patay, turog. Diba, ganyan. Pangatlo, yung mga garbage collector po. Delikado po pala yun. Delikado pala pagka ito yung taga-collector ng mga basura. Kaya huwag niyo pong kakawawa yung mga namumulekta ng basura kasi delikado po ginagawa nila. Diba? Lalong-lalo na po yung mga namumulekta ng basura sa ospital. Minsan hindi nila alam, may mga injection pala sila na hahawakan. Natutusok sila. Delikado. So pwede nilang ikamatay yun. Pangapat, kapag pulis, meron po ba kayo kilalang pulis?
Nagkala po ba kay polis? Buhay ba? Ha? Buhay po rin kilala yung polis? Okay. Kapag polis po, mas malamang sa hindi, delikado yan. O kaya sundalo. Di ba? Sundalo. Delikado yan kasi sila yung lumalaban sa gera. Sila yung lumalaban sa mga kawatan. Di ba? Sa mga pulis po, delikado. Minero. Yung mga minero na humuhukay ng malalim na lupa at pumapasok sa kailaliman kapag biglang lumindol, biglang dumuho yan, hindi na makakainin yan sa loob. Ito pa, yung mga bumbero. Di ba? Kapag bumbero, lalo-lalo na panahon dati, no? Yung pag kami nasusunod din sa bundukan, pala may bali-bali pala mga pulbura. Hindi natin alam. Yung sa mga bahay-bahay pala dito, may mga nakaimbak na bali-bali mga pulbura, akala mo sunog lang, may mga bumbero maglalapitan. Biglang sasabog. Patay, bumbero. Okay, next! Pati pala yung mga nagtano ng Poso Negro. Delikado rin po pala yun. Pakiamig yung katabi nyo. Delikado po pala yun. Pati po pala yung mga journalist, yung mga reporter, di ba? May mga reporter na nagko-cover ng mga gera, o kaya mga lindol, kung ano mga calamity, Bagyo Yolanda, sila po ay delikado rin. Sa ibang bansa po yung mga naglilinis ng mga bintana, nakita nyo yan, sa Hong Kong, yung mga Pilipino pala, yung mga Pilipino na nakatali na, tapos sila paglilinis, nakagari pa, babae pa, ginagari nila. Nililinis nila yung bintana, hindi naman po kaya kababala, kasi baba ng church natin, ang mga nililinis po nila ay matataas na building. Ganon, nakakatakot. Yung mga window cleaners, mga rooftop cleaners, at isa po sa pinakadelikado ay yung mga prostitute. Bakit po delikado kaya? Mga prostitute. Yung mga nagbebenta ng alin. Sila po ay delikado kasi karaniwan po sa kanila ay inaabuso, sinasaktan, nire-rape, pinapatay. So napakadelikado po. Alam niyo po ba, sa Pilipinas, noong 2030, meron na po tayong kalahating milyon na prostitute sa Pilipinas. Kalahating milyon. At hindi pa po sukat na nabibilang lahat ng total na bilang. Kung bibilangin na po, mas mataas pa daw po, aabot pa po ng 800,000. Ganun na po karami. At ano po ba dahilan nila? Unang-una, bakit sila napapasok sa ganitong mga gawain? Sila po ay napupunta sa ganoong trabaho dahil sa kahirapan. Dahil sa kahirapan, walang may pakain sa pamilya, kaya po sila ay napapasok doon sa ganoong klaseng trabaho. Pangalawa, yung iba po ay mga single mother, wala silang asawa, walang susuporta sa kanila. At doon po sa Subic sa Clark, dahil po sa base militar. Dahil sa base militar, maraming Amerikano, maraming mga foreigners, at kailangan nila gawin yun, malaki po kasi ang kita. Gaano ba kalaki yung kita nila? Alam niyo ba na 20% ng mga prostitute sa Pilipinas, sinasabi nila na malaki ang kita nila. May nagsasabi rin na napakadali lang ng trabaho nila. Kanino sila tumutulong? 34% po ay tumutulong po sa kanilang mga magulang. Tumutulong sila sa kanilang mga magulang. 28% ay tumutulong sa kanilang mga asawa o kanilang mga boyfriend. At 8% po tumutulong sa mga kapatid. Ngayon, pag-usapan po natin, gaano po kadelikado ang pagiging prostitute. 33% po nito ay biktima ng harasan at pang-aabuso. Karaniwan po mga pulis. Mga pulis po ang nang-aabuso sa kanila. Mga pulis, yung iba po, opisyal ng gobyerno. Kaya, napakakawawa po ng buhay ng mga ganitong mga klase ng tao. Sabi po nila, kalahati po doon, nagsasabi na labag sa kalooban nila yung ginagawa nila. Hindi nila tanggap yung ginagawa nila, pero kailangan po nilang gawin. Ang 20% po sa mga tao ito,
sa mga nasadlak sa hirap nito ay nakokonsensya po sa kanilang ginagawa. Pero ito po, alam niyo po ba na kalahati po doon ay nagsasabing manhid na daw po sila sa kanilang ginagawa. Wala na daw po silang nararamdaman. Hindi na po nila nararamdaman kung anong ginagawa nila. Pinapakita lang po dito kung kaano kahirap yung pinagdadaanan ng babaeng ito na lumapit kay Jesus. Kung kaano kahirap ang pinagdaanan ng babaeng ito na lumapit kay Jesus. Okay. Ito na, bumalik po tayo ulit sa Lucas, Kapitulo 7. Mga talatang 37 hanggang 50. Paano po siya nakarating sa lugar na yun? Noong panahon na yun, ay iniisip na siya ay isang makasalanan. Na kanyang buhay ay wasak na, ang kanyang buhay ay wala ng patutunguhan. Isa lamang po ang kanyang naisip. Isa lamang po ang kanyang naisip. Nung marinig niya na si Jesus ay parating sa lugar ni Simon, sa bahay ni Simon ay isang tagsayo, ang ginawa po niya, gumawa po siya ng paraan para makarating siya doon. Hinanap po niya yung lugar. Hinanap po niya yung lugar. Tayo po sa buhay natin, kapag nakakaranas po tayo, parang pakiramdam natin, wala na tayong silbi sa buhay. Wala nang kabuluhan yung buhay natin. Sino ba po na natin hinahanap? Sino ba yung una natin hinahanap? Sino yung una natin nilalapitan? Sino? Si Jesus tama lang muna natin lapitan. Hindi natin yung unang nalapitan yung boyfriend o yung girlfriend nyo. Diba? Hindi natin yung unang nalapitan yung asawa nyo. Ang una natin lalapitan, mananalangin tayo. Mananalangin tayo at una natin lalapitan si Jesus. Ganito yung ginawa ng babae makasalanan. Ito yung ginawa niya, nung marinig niya, alam niya na siya ay nagmumuhay sa pagkakasala, pero ang ginawa niya nung marinig niya na parating na si Jesus, siya ay ninanap kay Jesus. Humanap siya ng isang tao o isang Diyos na makakapagkumpuni ng kanyang nasirang buhay. Ang kanyang nasirang buhay. Siya po ay lumakad sa kasalanan. Siya po ay naging isang immoral na tao. Alam niyo ba ng panahon na yun? Sa tingin niyo ba, inibitan ba siya ni Simon para siya? Invited po ba siya? Siya po ba ay imbitado? Hindi po siya imbitado. Siya po ay gate crusher. Bigla na lang siyang dumating doon. Karaniwan po pala, nung panahon po ng mga Hudyo, nangyayari po pala yan. Hindi lang pala ngayon, di ba? Hindi lang pala ngayon nangyayari mga gate crusher na yan. Yung mga hindi invited, bigla na lang papasok sa isang handaan. At kung sino pa hindi invitado, sila pa maraming dala. Maraming bitbit, di ba? Patuwi. Di ba? Nung panahon po pala na yun, ay talaga kahit wala hindi ka invited, pwede ka pumunta. Kasi yung mga invitado pala, sila yung nandoon sa loob ng bahay. Sila yung iniistima ng may-ari ng bahay. At yung mga hindi invited, doon lang sila sa labas. Nakikitanggol lang sila doon. Nakikikupo lang sila doon. Pero pwede silang pumunta. Ganun pinangyari sa babae ito. Okay. Sinasabi pa po na yung babae pong ito ay maaaring nakarinig na dati. Maaaring narinig na po niya dati yung salita ng Diyos. Maaaring siguro sa isa sa mga pangangaral ni Jesus, isa siya doon sa mga tao nakikinig. At kung marinig niyo yun, sabi nga dito, siguro ito, isa siya doon sa mga nakinig na nagtuturo ng salita ng Diyos si Jesus. Sabi ito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sundin ninyo ang aking mga utos at matuto kayo sa akin dahil mabait ako at mababang loob. Makakapagpahinga kayo dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking pinapagawa sa inyo. Maaari pala na isa siya sa mga nakikinig ng panahon na nagtuturo si Jesus. Kaya nung marinig niya, kaya nung malaman niya, mukhang darating si Jesus, ang ginawa po niya ay dali-dali siya pumunta sa lugar kung saan nandoon si Jesus. Eto na. Ano po ang pangalan ng Pariseo? Ano po yung pangalan ng Pariseo?
Ayan. Simon. Simon ang pangalan ng Pariseo. Ano po ba ang kahulugan ng isang Pariseo? Ang Pariseo po, sila po ang nagpag-aral ng salita ng Diyos. Sila po ang nakangaral ng salita ng Diyos. Ang mga Pariseo po ay mga theologians. Sila po ang nakakaalam kung ano yung mga utos, kung ano yung mga ano, at yun ang pinapangaral nila sa mga tao. Maalam po sila sa Biblia. Yun po ang mga Pariseo. Akala po nila ay mas marami silang alam sa tao, sa ibang tao. Si Simon po ay isang Pariseo. Bakit po niya inimbitahan si Jesus? Ano po ba dahilan niya? Bakit niya inimbitahan si Jesus? Sa tingin niyo, pwedeng isipin natin na kaya niya inimbitahan si Jesus sa kanyang bahay dahil mabait lang siya. Sino po ba sa inyong mahilig mag-imbita sa kanilang bahay? Tanong niyo yung katabi niyo? Ngayon ka ba mag-imbita? Ngayon ka ba magpapasok ng mga ibang tao sa inyong bahay? Bakit po ba tayo nag-iimbita sa ating mga bahay? Siyempre, ibibigay natin, no? Siguro, gusto natin, talagang masaya lang tayo sa ginagawa natin. Masaya lang tayo na meron ibang tao na pupunta sa bahay natin kasi pagka tayo lang sa bahay, parang medyo malungkot naman, di ba? O kaya, baka naman may bagong pili tayong TV, no? Baka may bago tayong television, gusto natin ipakita. O kaya, bagong pintura yung bahay natin. Di ba? O kaya, bagong tiles. Di ba? So, maraming dahilan. Pero si Simon, bakit na kaya inimbita si Jesus? Maaaring si Simon ay isa rin sa mga nakapakinig. Maaaring siya ay isa rin sa mga nakapakinig nung nagtuturo si Jesus. At gusto niya, makilala pa. Gusto niya, makilala pa si Jesus. Gusto niya pa malaman kung ano yung pwede pang ituro ni Jesus sa kanya. Pwede yun. Pero tingnan natin kung ano yung dahilan niya. Pangalawa, gusto po niya ipagmayabang. Pwede niya gawin yun. Gusto niyang ipagmayabang sa mga tao na si Jesus ay kumain sa bahay natin. Di ba? Gusto niya na ipagmalaki. Alam niyo, sino ba sa inyo nakita na si Mayor? May nakakita na ba sa inyo kay Mayor Johnny? Ano na? Si kay Mayor JJS. Sino na sa inyo nakakita kay Duterte? Gano'n na? Sa personal ha? Kapag kayo ay nakita yung si Duterte, anong ulit yung gagawin? Magpapapicture ba kayo? Ha? Magpapapicture? O kapag nakita nyo si ano? Sino ba sikat artista ngayon? Nakita nyo si Angel Locsin o kaya si Marian Rivera? Ano ulit yung gagawin? Nakakita kayo ng artista Nora Uno o kaya si Vilma Santos? Ano ulit yung gagawin? Kakamayan nyo? Ano pa? Magpapapicture kayo. Di ba? Tapos ipapaskan nyo. Ipopost nyo agad sa Facebook. Aba, nakita niyo na pala artista. Tapos nakakapay pa kayo, di ba? Kaya parang magkaibigan talaga kayo. Naalala niyo ba na pumunta dito yung sugod ba kayo ba yun? Kulaga? Sa bundukan? Di ba? Alam niyo yan, sila Jose, sila Jim Santos. Nung pinapalit natin, okay yun na, okay yung bahay na nagpatuloy sa kanila. Di ba? Swerte. Sa kanila tumuloy, yung mga taga-Ipulaga. Di ba? Sana sa amin na lang. Sana ako na lang nagpakain sa kanila. Kasi iba yung dating eh. Iba yung dating kapag yung sikat na artista ay kumain sa bahay mo. Di ba? Ganon din yung siguro, ganon din yung naisip ni Simon. Alam niyo na si Jesus ay isang mamamaran. Isang sikat na tao. Kaya tuwa siya na siya ay naimbitahan doon sa bahay. Iyabang. Medyo nag-iayabang. Medyo, itong tao na to, mas amat ako sa inyo kasi sa akin siya nakikain. Diba? Sa akin siya tumuloy. Sa akin siya natulog. May mga gano'n tayo, diba? Meron ako naalala sa Facebook Meron ako naalala sa Facebook kapag may kasama siyang mga gobernador, may kasama siyang mga ganito, si Presidente Duterte, lagi nakaano sa Facebook niya Nakikita ko pa yung mga kasama niya, kakpain niya, tapos pinapag-pray niya yung So, mga ganun, di ba?
hahanga rin talaga eh. Hahanga ka sa mga tao na to eh. Pero yun po ang isa sa mga dahilan ni Simon, bakit niya inimbitahan si Jesus. Pero pangatlong dahilan, hindi natin alam eh. Hindi po sinabi sa Biblia kung ano yung dahilan ni Simon. Pangatlo, ay pwede pala gusto lang niyang mag-imbestiga. Gusto lang niyang imbestigahan si Jesus kung ano yung gagawin niya. Bilang Pariseyo, alam niyo po ba na ang mga Pariseyo, sila po yung madalas kumakalaban kay Jesus. Bakit po nasabi yan? Gusto niya na, ay, pipinan ko si Jesus, baka may gawin kapalpakan ko. Kailangan mahuli natin si Jesus. Kung bubuksan niyo po ang Lucas, Kapitulo 6, talatang 7. Ito po yung pwede natin tingnan eh. Lucas, Kapitulo 6, talatang 7. Sabi po dito, minamatyaga si Jesus ng mga guro ng kautusan at mga Fariseyo kung siya ay magpapagaling sa araw ng Sabat. Ito ay upang makakita sila ng maipaparatang laban sa Kanya. Ito ay upang makakita sila ng maipaparatang laban kay Jesus. So, pwede pa ng dahilan ni Simon, kaya niya imbita si Jesus sa bahay nila ay para korte rin. Para makahanap siya ng dahilan kung paano hulihin si Jesus. Eto na. Anong sinabi ni Simon? Sabi ni Simon, nako, kung talagang propeta si Jesus, kung talagang propeta yung taong ito, malalaman niya na yung babae ito ay isang makasalanan. Ano ba yung ginawa ng babae ito? Ano ba yung ginawa ng babae ito? Unang-una, may dala siyang galapong alabastro. Yung alabastro po ay isa pong uri ng langis na napakapango. Pakiamoy nga po yung patabi niyo. Amoy araw ba? O amoy ano, papango? Amoy araw na ba? Okay. Ang ginawa po niya, paglapit pa lamang po niya sa haba kung saan kumakain si Jesus, siya pa yung lumapit sa likuran ni Jesus. At doon na po, nagsimula siya umiyak. Ano po ang dahilan at umiyak ng babae ito? Dahil sa kanya pong pananaw, siya po ay isang makasalanan. Siya po ay may buhay na wala ng patutunguhan. Siya po ay isang prostitute. So, iyak po siya ng iyak. Ang pag-iyak po ba niya, totoo? Ang pag-iyak po ba niya ay sincere o sincero? Patingin niyo. Okay. Ang pag-iyak po niya ay totoo sa kanyang puso. Iyak na siyang iyak. Okay, ang ginawa niya ay yung luha niya mismo, yung maraming luha, no? Yung po ang humugas sa paa ni Jesus. Kaya niyo ba yun? Naranasan niyo po bang lumuha ng sobra-sobra? Meron na po ba kayang iniyakan na talagang paldi-paldang iyak niyo? Ha? Meron na ba sa inyo nakaranas na umiyak? Na kung pagsasama-samahin yung luha na iniyak nyo sa tao ito, ay talagang makakaano na kayo ng 1 litro ng luha. O baka naman kayo ang iniyakan. Ha? Tanungin nyo yung katabi nyo, umiyak ka na ba para sa isang tao? Iniyakan ka na ba sa isang tao? Ha? Ganun karami luha. Biro nyo, nahugasan yung paa ni Jesus dahil sa luha ng babae ito. At ano po ang kanyang pinampahid? Ano po ang kanyang pinampahid? Yung kanyang buhok ang kanyang pinampahid sa paa ni Jesus. At pagkatapos po nun ay nilagyan niya ng langis ang paa ni Jesus. Ano po yung nakikita natin? Ano po yung nakikita natin sa buhay ng babae ito? Ano po yung nakikita natin katangian ng babae ito na kailangan natin matutunan? Alam niya sa kanyang sarili na siya po ay isang makasalanan. Alam po niya na kanyang buhay po ay wala ng patutunguhan. Kapag ikaw ay isang makasalanan, anong kailangan niya?
Ano kailangan mo? Kailangan mo ay kapatawaran, ba? Kailangan mo is forgiveness. Forgiveness. Kailangan po natin makaranas ng kapatawaran mula sa taong ginawa natin ng kasalanan. Nakagawa na po ba kayo ng isang matinding kasalanan sa kapwa nyo? Nakagawa na po ba kayo ng isang matinding kasalanan sa kapwa nyo? Na parang naisip nyo, kailangan kong humingi ng tawad. Kailangan kong humingi ng kapatawaran sa nagawa akong kasalanan. Dahil kung hindi ko gagawin to, sigurado, hindi ako mapapayapa. Mawawalan ako ng peace of mind. Ang babae pong ito ay nakaranas. Ang babae pong ito ay nakaranas ng kasalanan. At kailangan po niyang humingi ng kapatawaran. Ito po yung paraan kung paano po niya ihingi ng tawad ang kanyang kasalanan. Meron na po ba kayo naranasan na tao na nakagawa ng kasalanan sa inyo? Humingi ng tawad, pero hindi nararamdaman na totoo yung paghingi ng tawad. Meron na ba ganun? May tao na nakagawa sa inyo ng pagkakamali, humingi ng tawad. Oh, sorry tapos nakatas yung kilay. Sorry yan? Sorry ganun? Humingi ng tawad, pero hindi nyo maramdaman. Anong pakiramdam nyo? Papatawarin nyo ba yan? Papatawarin nyo ba yung tao na yan? Humingi ng tawad, pero siya pa yung galit. Humingi ng tawad, pero parang hindi totoo. Diba? Alam naman natin siguro, kung totoo yung humingi ng tawad. Kung titignan po natin babae nito, sa tingin niyo po ba? Bukal po ba sa kanyang loob yung paghingi ng tawad? Ha? Iiyak pa siya? Iiyak pa siya ng ganong karaming luha? Halik ang ba niya paa ni Jesus? Pupunasan pa niya ng buhok niya yung paa ni Jesus? Lalagyan pa niya ng pabangon paa ni Jesus? Pumibig ako sa puso niya. Siya po ay totoo at bukas sa loob niya ang paghingi ng tawad. At dumating naman ang Pariseo. Anong sinabi ng Pariseo? Ang Pariseo, kung propeta talaga si Jesus, malalaman niya kung gaano kapakasalanan ng babae nito. Sa tingin niyo ba, alam ba ni Jesus ang inisip niya? Alam ba ni Jesus ang inisip ng lalaking ito? Ni Simon, ng Pariseo. Nalaman niya. Okay, Simon, halika nga dito. May gusto akong sabihin sa iyo. May gusto akong sabihin sa iyo. Ayan, ano po yun? Ano ba yun? Nababasa ni Jesus ang isip. Kaya kayo kaya tayo pagka nag-iisip tayo, kung hindi man tayo kung di ba nalalaman o nababasa yung isip natin, ang kapwa natin, merong isang tao may isang Diyos na nakakabasa ng isipan natin. Si Jesus po ay may kakayanang basahin ang isip na bawat sa atin. Sabi niya, Simon, may tatanong mo siya. May gusto kong sabihin sa iyo. Okay, at ito nga niya kinuwento yung tungkol sa dalawang tao na nangutang. Yung isa po ay 500 dinar at yung isa 50 dinar. Kaya pareho silang walang may bayad. At sinabi niya, pareho mo na kayong papatawarin. Sa tingin nyo, sa dalawang tao na to, sino ang mas higit na magmamahal? Sino ang mas higit na magmamahal sa nagpatawad ng utang nila? Yung malaking utang o yung malitang utang? Ha? Gaano na kalaki yung napatawad nyo ng utang sa inyo? Meron ba sa inyo na nangutang? Meron ba nangutang sa inyo na hindi na po binayaran? Ha? Yung ba ay kusa yung sinabi na hindi na niya babayaran o kahit labag sa loob nyo ay hindi talaga binayaran? Meron na bang umutang sa inyo na kahit gusto nyo bayaran niya pero hindi binayaran? Anong pakiramdam? Gusto nyo tirisin, di ba? Gusto nyo sakalin? Gusto nyo iuntok sa pader? Pero naranasan nyo na rin ba na magpatawad? Lalong-lalo na kapag sa kapamilya nyo, kapatid nyo, anak nyo, nanay nyo, tapos inutangan kayo, sisingilin nyo pa ba? Ha? Sisingilin nyo pa ba yun?
Opa, bigay ko na. Di ba? Ngayon, ano ang pakiramdam? Kung kayo naman ay nangutang at bigla lang, halimbawa, di utang kayo sa bangko. Biglang sinabi ng bangko, ay ba, hindi mo na mabayaran yung kotse, hindi mo na mabayaran yung motor na kinuha mo. Yan, may mata na, hahatakin na. Tapos biglang paglapit mo, ay, bayad na yung motor mo. Wala ka na dapat bayaran. Wala ka na dapat, ibigay ng pera. Ano pakiramdam nyo? Siguro magtatatalo kayo, no? Magtatatalo tayo sa tuwa, di ba? Pagkakamahal-mahal ng sasakit, tapos biglang hindi papabayaran. Di ba? Ganun din po yung naranasan ng dalawang nangutang na to. Yung isa, 50 na dinaryo, yung isa, 500 na dinaryo. Pareho po sila ng utang, pero pareho silang hindi makabayad, at pareho po silang pinatawad. At sabi ni Simon, sino ang mas magbibigay ng pagmamahal? Siyempre po yung nangutang na mas malaki po yung utang. Tama ang yung pinuran. At sinabi ni Jesus, alam mo ba kung sino yung taong ito? Alam mo ba kung sino yung tinutukoy niya? Ang babae ito, na marami kasalanan sa kanyang buhay, ang babae ito na lugmok na sa kasalanan. Wala na siya pagmamalaki. Wala na siya pwedeng pagmalaki sa buhay. Kasi siya ay namuhay sa kasalanan. Pero pinatawad siya. Kaya niya ginawa yung mga bagay na yun. Nung panahon po, nung bagong tipan, alam niyo po ba, hindi katulad ngayon. Kapag may bisita po sila, ang una pong ginagawa ay nakahanda na po yung tubig, yung palanggana, para paghugasan po ng paa ng mga bisita. Uso pa ba yun ngayon? Ginagawa pa po ba natin ngayon? Meron na po nakahandang palanggana. Kung yung may-ari ng bahay ay hindi niya kaya, mag-uutos siya sa kanyang mga alipin para hugasan yung paa ng mga bisita. Bakit nga ba? Ano ba yung suot ng mga bisita? Nung panahon po ni Jesus, ang mga suot ng mga bisita ay mga sandals. Sandals. Ibig sabihin, bukas po. Hindi po sila nakasapatos. So, sa paglalayag nila, pagpunta nila sa iba't ibang lugar, hindi naman sementado yung lugar nila, sila po ay naaalikabukan. Kaya pagpasok nila sa bahay, kailangan po nila maghugas ng paa. At bilang isang mabuting host o mabuting tagapag-anyaya, ikaw po ay maghahanda na ng tubig. Ganon. Pero sinabi ni Jesus, pumasok ako sa bahay mo, hindi ka man lang naghanda ng tubig para hugasan yung paa ko. Pero yung babae ito, hinugasan niya yung paa ko sa pamamagitan ng kanyang luha. Pangalawa, ano pa yung kaugalian ng panahon na yun? Sabi dito, pasahin po natin, no? Hindi mo ako binigyan ng halik. Hindi mo ako binigyan ng halik. Ngunit ang babaeng ito ay hindi uminto sa mataimtim na paghalik sa aking mga paa mula pa nung pumasok ako. Sa Italy po, mga lalaki, mga babae, kapag tumating ka po ang bisita ka, halik ka talaga sa bisita. Sa Saudi ba gano'n? May nakapag-Saudi na ba sa inyo? Gano'n. Alam niyo po ba sa Israel, gano'n din. Kapag may bisita ka, kailangan mong halikan sa biskin. Pero dumating si Jesus sa lugar ni Simon, hindi man lang niya hinalikan. Hindi man lang niya binati. Ano po ba yung dahilan? Ano po ba yung simbolo ng halik na yon? Ibig sabihin, kapag hinalikan ng isang may-ari ng bahay yung bisita, ibig sabihin ay malubot yung pag-anggap niya. Naranasan niyo na ba na pumasok kayo sa isang bahay na hindi man lang kayo inestima ng tao na binisita niyo? Di ba? Pumasok kayo sa kanyang bahay, nagpaganda pa kayo, nagpapango pa kayo, naligo pa kayo, hirap na kayo maligo, isipan niyo pang maligo para lang pumunta sa lugar na yan. Pagdating niyo doon, hindi mo lang kayo pinansin. Hindi mo lang kayo pinakusap, hindi mo lang kayo hinarap. Di ba? Iba yung pakaramdam, di ba? Ganun po yung naranasan ni Jesus. Pumasok siya sa bahay yun, inigitas siya ni Simon, pero pagpasok niya sa bahay, hindi mo lang siya tiniganda ng tubig na paghugasan ng paa, hindi mo lang siya hinalikan.
Pero yung babae ito, walang tigil sa paghalik sa kanya habang lumuluha. Pangatlo po, kapag may bisita po, karaniwan po ay binubuhusan o pinapahiran ng langis o papango yung ulo ng kanyang bisita. Bisan po ba gawin natin yun? Kapag may bisita po kayo, kasi ngayon mga bisita ngayon, iba na yun, no? Alcohol na ho ngayon, di ba? Alcohol na ngayon pinapahid. Dati ho, oil. Sa panahon po ng lumang ng bagong tipan, kapag may bisita ka po, ang binibigay po ay pinapahiran po ng oil. Mabangong langis. Para maramdaman niya, pagka naamoy niya yung langis na yun, parang mapiprepare na siya, oops, parang ang sarap pumasok sa bahay na to. Diba? Nakapasok na ba kayo sa bahay? Isang bahay po. Nakapag pumasok po kayo sa bahay na to, amoy na amoy niya na yung halimuyak ng bulaklak, amoy na amoy niya yung halimuyak ng kabango. O minsan nakakapasok po kayo sa bahay, pagpasok niyo, amoy paa. Nakapasok na ba ka sa bahay na amoy kubeta? Di ba? Nakakaya, di ba? Kasi pagka mag-iimbita tayo ng mga bisita, kailangan presentable ng bahay natin. Kaya yung panahon po na yun, pinapahiran po nila ng langis para maamoy, maramdaman ng mga bisita na ang sarap naman pumasok sa bahay ng kaganan. So una, tubig. Pangalawa, halik. Pangatlo, langis. Pero sinabi ni Jesus, pumunta ako dito, pumasok ako dito, hindi mo man lang ako pinahiran ng langis. Pero yung babae ito ay nilagay niya ng langis ang aking paa. At pinunasan niya ng kanyang buhok. Ano po ba yung ugali ni Simon? Kung yung babae po itong makasalanan, siya po ay may paghingi ng tawad, may pagpapakumbaba. Si Simon naman, ang isang Pariseo, siya po ay self-righteous. Ano po ba ang ibig sabihin ng self-righteous? Sino po ba nakakaunawa ng self-righteous? Kapag sinabi po natin self-righteous, siya po ang tingin niya sa sarili, siya lang ang matuwid. Siya lang ang banal. Siya lang ang mabuting tao. At dahil po yun sa kanyang natutunan, sa relihiyon. Sa relihiyon. Dahil sa kanyang relihiyon, dahil sa kanyang pag-aaral ng mga utos, mga kautosan, mga salita ng Diyos, ang tingin po niya sa sarili niya ay siya po ay isang matuwid. Alam niyo po ba ang problema minsan natin? Problema natin sa ating church. Minsan, kapag ginanong ka, kapag self-righteous ang isang Kristiyano, kapag ang tingin niya sa sarili niya, siya lang ang matuwid, siya lang yung tama, iniisugo natin ang pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Paano natin iniisugo ang pagkamatay ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo? Kapag sinabi mo na ikaw ay matuwid, kapag sinabi mo na ikaw ay matino, kapag sinabi mo na ikaw ay laging tama, parang sinasabi mo na hindi mo na kailangan yung dugo ni Jesus na dumanang doon sa krus ng Kalbaryo. Kapag sinabi mo na ikaw ay isa ng mabuting tao, hindi mo na kailangan yung pagtutuwid ni Jesus. Hindi mo na kailangan yung pagtatama ni Jesus. Hindi mo na kailangan yung dugo ni Jesus na nadanak doon sa krus ng Kalbaryo. Ano ba yung tingin niyo sa sarili niyo? Ano ba yung tingin natin sa sarili natin? Kapag may nakausap tayo. Gaano ka kabuting tao? Gaano ka kabuting tao? Ay, mabuti akong tao. Mabuti akong tao. Lagi ako nagsisimba. Lagi ako nananalangin. Lagi akong tumutulong sa kapwa ko. Mabuti akong tao. Hindi ako nananapak ng ibang tao. Religyoso ko. Alam niyo po ba, merong pangalan sa ganyan. Kapag iniisip natin na tayo po ay maging
matuloy. Kapag iniisip natin na tayo po ay laging tama, nawawala na po ng kabuluhan yung pagpapatawad ng ating Diyos. Ganun po yung naisip ni Simon na Pariseo. Ganun po yung naisip ni Simon na Pariseo. Iniisip po niya na siya po ay mas mataas dito sa babae ito. Ako, banal, itong babae ito makasalanan. Ako, matuwid, siya namumuhay sa kasalanan. Minsan naisip po ba natin yun? Minsan naiisip po ba natin yun na tayo ay mas banal sa ibang tao? Wala namang pwedeng kapitbahay ko na yun Wala namang pwedeng kapitbahay ko na napakadalahira, napakawalang kwenta, napakasakit, napakaganib. Yung kapatid ko, ganyan maghamot. Yung kapatid ko, ganyan, mukhang pera. Ako manila ko ako ganito ko Ako lagi ako nasisimba. Ako lagi ako nananalangin. Lagi ako nagpa-Bible study. Lagi ako nagpa-prayer meeting. Pero ibang tao yan, hindi Naisip ba natin yung minsan? Naisip ba natin minsan na tayo, mas banal tayo sa ibang kapwa? Pero sinabi ni Jesus, sino ang magmamahal sa taong nagpatawad sa kanila? Yung tao na mas maraming kasalanan o yung tao na konting kasalanan? Yung tao na mas maraming kasalanan. Lahat po tayo ay makasalanan. Lahat po tayo ay makasalanan. Sabi sa Roma 3, 23 hanggang 24, ano po sabi doon? Pwede niyo pumabuksan? Sapagkat ang lahat na nagkasala at walang sino mga nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos, ngunit dahil sa kanyang kagandang loob, sila ay pinawalang sala na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpamalaya sa kanila. Lahat po tayo magsalanan. Kahit po tayo nagsisimba, kahit po tayo yung madalas na naging religyoso, kahit po lahat ay magsalanan. At tayong lahat ay kailangan natin ng pagpapatawad. We should have a repentant heart. Kailangan tayo may puso na handang magsisi. Puso na handang humingi ng tawad. Tingnan nga po natin sarili natin. Tingnan nga po natin sarili natin. Yung puso po ba natin ay matigas na? Manhid na? Yung puso po ba natin ay parang wala na? Hindi na natin kailangan humingi ng kapatawaran? Ang gusto ni Jesus, katulad ng babae ito, katulad ng babae makasalanan, alam niya sa sarili niya na siya po ay isang makasalanang babae at humingi po siya ng tawad. Huwag po tayong mabubulag, huwag po tayong mabubulag ng mga ginagawa natin sa church nito. Huwag po tayong mabubulag na akala natin kung naglilingkod tayo sa Panginoon, kung nagpe-prayer meeting tayo, kung nananalang tayo, pa-Bible study tayo, akala natin tayo ay mas matuwid na sa ibang tao. Kaya lahat po tayo may kasalanan. Lahat po tayo ay may kasalanan. Lahat po tayo kailangan ng pagpapatawad ng Diyos. Lahat po tayo kailangan na magsisi sa ating pong mga kasalanan. At tulad po ng babae dito ng mga kasalanan, ipinakita po niya kung gaano yung pagsisisi ginawa niya. Sa kanyang pagluha, sa kanyang paglapit kay Jesus, ipinakita niya kung gaano katindi yung kanyang pagsisisi, yung ginawa niya. Ano yung sinabi ni Jesus sa kanya? Anong sinabi ni Jesus sa babae ito? Sinabi niya sa babae, ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na. At sinabi niya sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya at humayo ka ng payapa. Ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na at iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Alam niyo po ba na si Jesus ay merong ano ba yung gamit ng eraser? Eraser, pambura. Si Jesus po ay may pambura.
may malaking eraser siya sa buhay natin. Ano man yung dumi sa buhay natin, ano man yung karimari-marim na kahapon natin, gaano man kalugmo sa kasalanan ginawa natin, alam niyo ba na kayang burahin ang ating Panginoon? Kayang burahin ang ating Panginoon, ano man ang kasalanan sa buhay natin. Kung nakikita natin na tayo ay makasalanan, marami tayong nagawang pagkakamali sa buhay natin, hindi pa po huli ang lahat. Tulad ng ginawa ng babae ito, siya ay taimtim na humingi ng tawad. Siya po ay nagkaroon ng puso na handang magsisi at handang humingi ng pagpapatawad. Ano ang pangako ni Jesus? Kung tayo ilalapit sa Kanya, tingin ng tawad, siya ay magpapatawad sa lahat ng ating kasalanan. Walang malaki, walang maliit, walang karimari-mari na kasalanan na hindi kayang patawarin si Jesus. Amen? Gaano man kalaki ang kasalanan natin, gaano man kalaki nagawa natin pagkakamali sa ating Panginoon, kayang patawarin ni Jesus. Hindi na niya babalikan. Nung tinignan niya babaeng to, hindi niya tinignan, ay, narinig ko tungkol sa babaeng to. Yung babaeng ito pala ay nagbebenta ng aliw. Yung babaeng ito pala isang makasalanan. Hindi niya pinakinggan yung sinasabi ng tao. Ang pinakinggan niya susuna, nilalaman ng puso ng tao ito. Minsan gano'n eh. Minsan may mga tao sa, ay, yung tao na yan, magdaldal yan. Yung tao na yan, sinungaling yan. Yung tao na yan, palasubas, hindi nagpapain ng utang. Pero hindi yan. Hindi yan ang titingnan ni Jesus. Hindi yan ang titingnan ni Jesus. Ang titingnan ni Jesus yung puso natin na handang humingi ng kapatawaran. Parapakan pa natin, Panginoon. So, walang malaki o maliit na kasalanan. Lahat na yan kayang burahin ang pagbura ni Jesus. Merong eraser si Jesus, kayang burahin ang lahat ng kasalanan na yan. Kung tayo ay taimtim, nahihingi ng tawad. Meron pong isang awitin, pwede natin i-i-i. Alam niyo po yung katang maging sino ka ba? Sino po kumanta namin? Siya ang kaneta. Pero original, ano ba yan? Ray Valera. Ayan. Ito, alam niyo po ba? Kahit na ito po isang secular song, marami po tayo matututunan ngayon. Kung po doon sa piso ko na pastor. Pwede ba natin mapakinggan? Tandaan po natin na tayo po ay kailangan kumpunin po yung buhay po natin. Kailangan po kumpunihin ang buhay po natin. Marami pa po tayo na hindi po dahilan na komo po tayo ay naglilingkod sa Panginoon, komo po tayo ay nagsisimba, accepted na tayo dyan. Lahat pa rin po tayo nagkakasala. Marami pa rin po tayong kahinaan. Marami pa rin po tayong kasiraan sa buhay natin. Kaya nga tayo binabago araw-araw ng Panginoon. Diba? Marami pang kailangan tapesin sa ating buhay. So ngayon, kailangan po natin ma-realize na kailangan po natin ng isang tao, isang Diyos na lalapitan. Si Jesus po ang ating repairman. Siya po yung tagapagkumpuni. Siya po ang tagapagkumpuni ng sira sa buhay natin. Ano po ba yung sira sa buhay natin? Ito po ba isang aspeto ng pera? Ang sira po ba sa buhay natin ay sa aspeto ng relasyon? Sa aspeto ng kahalayan? Sa aspeto ng pagsisinungaling? Sa aspeto ng pagiging ganid? Sa aspeto ng pagkapwa-tao, hindi tayo marunong makapagkapwa-tao. Magaspang ang pag-ugali natin. Anong aspeto ng buhay natin ang kailangan natin ipa-repair sa ating Panginoon? Ano yung aspeto ng buhay natin na kailangan natin ipakumpuni? Willing po ba lahat na ipakumpuni yung mga sira sa buhay natin? Ang lahat po ng willing, magsabi na malakas sa Amen. Willing po ba tayo? Ito po yung panahon. Alamin natin yung mga bagay-bagay na kailangan kumpuni sa buhay natin.
Marami tayong sakit sa katawan. Marami tayong sakit sa katawan. Pero mas marami po tayong sakit sa ating kaluluwa. Di ba? Mas marami tayong sakit sa ating kaluluwa na tanging si Jesus lamang po ang makakapagbigay ng kagalingan. Ang gamot po na kailangan natin sa sakit natin sa kaluluwa ay nanggagaling sa langit. Nanggagaling kay Jesus. Naniniwala po ba kayo? Hindi mapapagaling yan. Ang sakit na nararamdaman po ng ating kaluluwa ay hindi mapapagaling ng sino man. Tanging si Jesus lamang po ang makakapagpagaling ng karamdaman natin espiritual. Siya lamang po ang dakilang magagamot natin. Siya lamang po ang ating ultimate na repairman. Hindi po tayo nalapit sa kung sino-sino. Ang gamot ay manggagaling sa ating Panginoong Jesus. Ang gamot ay manggagaling sa ating Panginoon. Kailangan na po natin tanggapin sa ating puso na tayo po ay may karamdaman. May karamdaman po tayo sa ating pag-uugali, sa ating pagkatao, sa ating pananalita, sa ating pag-iisip. Marami pong kailangan gamutin. Marami pong kailangan gamutin sa ating spiritual na pamumuhay. Di ba? Baka tayo may nakakaranas pa. Baka may karamutan pa tayo. Baka mukhang pera pa tayo. Ito yung panahon para ipaggamot na natin yan. Sino dito gusto mamatay? Mawawala na po kayo sa mundo na to na hindi nyo man lang nabago. Hindi nyo man lang nagamot. Yung sakit na ugali. Yung sakit ng kaluluwa nyo. Diba? Gusto natin, sa huling kantungan natin, masasabi natin sa Panginoon, Panginoon, ako yung nabago mo. Panginoon, ako ay binago mo. Ang buhay ko ay binago mo. Tandaan po natin na Jesus has big eraser na kaya niyang burahin lahat ng pagkakamali natin. Wala siyang pakialam sa mga nakaraan. Kung nakaraan, naging masamang tao tayo. Kung nakaraan, naging magaspang ugali natin. Naging galit tayo sa pera. Naging sinungaling tayo. Naging magnanakaw tayo. Naging mahalay tayo. Ang mahalaga kasi sa ating Panginoon yung ating kasalukuyan. Ang mahalaga sa Panginoon ay ang ating kasalukuyan. Kailangan natin humingi ng kapatawaran. Tulad ng babaeng ito makasalanan. Siya ay pinawili ng kasalanan. Humingi ng kapatawaran sa kanyang kasalanan. Okay? Pwede po ba natin i-play? Gagawin pa natin personal yung awitin pong ito, no? Ayan. Sabi niya, minsan nalalang tayo, Panginoon, minahal ko yung kasalanan ko, minahal ko yung sanlibutan, minahal ko yung pera, minahal ko yung mga tinatangkilik ko sa buhay, minahal ko yung pamilya ko. Ano yung sabi niya? Okay, ulitin po natin. Okay, minahal mo yung sanlibutan, sabi nito. Dati mong pag-ibig, wala akong pakialam. Dati mong pag-ibig. Okay, balik natin. Dati mong pag-ibig. Ayan. Minahal mo isang libutan, minahal mo yung kasalanan. Sabi niya, dati mong pag-ibig, wala akong pakialam. Ang kailangan ngayon, yung personal mo ngayon, yung kasalukuyan. Tapos sabi mo, Panginoon, masama akong tao. Napakadumi ko. Minahal ko lang sarili ko. Napakarami ko nagawa ng pagkakamali. Napakarami ko na agrabyan ng tao. Pero sabi nito, ano sumunod? Basta mahal kita kailan pa. Sabi ni Lord, wala akong pakialam. Basta mahal kita kailan pa man. Basta mahal kita kailan pa man. Pag sinabi mo, Panginoon, parang wala na pwedeng magmahal sa akin eh. Parang wala na pwedeng magmahal sa akin kasi hindi ako karapat dapat, hindi ako kamahal-mahal. Sa ugali ko, sa pag-ugali ko, sa parako, pagsusunod sa tao, parang hindi ako kamahal-mahal. Ano sabi ni Lord? Huwag kang mag-isip ng ano. Yan. Huwag kang mag-isip ng ano pa man.
huwag kang mag-isip ng ano pa man. Tapos sinabi, Panginoon, hindi mo alam yung nagdadaanan ko. Wala na nakakaunawa sa akin, wala na nakakaintindi sa akin. Hindi mo alam kung ano yung naging kahapon ko. Ano sabi niya? Sabi ni Lord, huwag ka na magpaliwanag. Hindi ko na kailangan magpaliwanag mo. Wala ka na kailangan paliwanag. Hindi mo na kailangan ipaliwanag sa akin kung ano yung nakaraan mo. Di ba? Sabi mo, Panginoon, napakadilim, napakadumi ng nakaraan ko. Ano sabi niya? Napakadumi ng nakaraan ko. Ang dami kong ginawa. At kahit ano ba ang iyong nakaraan. Yan. Kahit ano pa ang ating nakaraan. Kahit ano pa ang ating nakaraan. Madumi man yan, madilim man yan ang iyong nakaraan. Kahit ano pa ang ating nakaraan. Ano sabi niya? Mamahalin kita maging sinumang mahal. Diba? Ito pa sabi niya, Panginoon, hindi ako karapat-dapat mahalin. Wala nang tatanggap sa akin. Ang sabi? Mahal kita. Ang sabi ng mga tao, kasi wala akong karapatang mahalin mo. Sira na yung buhay ko. Ang buhay ko, patapon na. Ang sabi? Iniisip nila hindi mahalaga. Ang sabi? Okay, pwede ba natin ulitin mula simula? Tingnan po natin kung gano'n nagkamahal ang Panginoon. Walang malaki o maliit na kasalanan. Walang malaki o maliit na kasalanan kung handa tayong humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Simulan po natin. Ibig ng Panginoon, gaano man kalaki ang ating kasalanan, gaano man kalaki ang ating nagawang pagkakamali laban sa Panginoon, ang ating pong Panginoon ay handang magpatawad. Siya po ang ibibigay sa ating kapatawaran. He gives us forgiveness. Kung taimtig po tayo nalalapit sa Kanya, kung taimtig po tayo nangingi ng kapatawaran at magsisisi sa ating mga kasalanan. Kaya na habang inaawit po natin awitin dito, gusto po, kausapin po natin ng Panginoon. Siyasapin po natin ang ating buhay. Tingnan po natin kung ano po ang ating mga pagkakamali. Hindi na po natin kailangang isipin. Hindi na po natin kailangang isipin yung kabutihan ng gawa natin. Sa tingin natin, mas banal tayo. Sa tingin natin, mas mataas tayo sa itong tao. Lahat tayo nagkakasala. Lahat tayo ay may kasalanan at walang nakaabot sa pamantayan ng ating Panginoon. Malit man o malaki ang ating kasalanan, kailangan natin ang kapatawaran ng ating Panginoon. Bakit dumating tayo sa pagkakataon? Dumating tayo sa pagkakataon na sa tingin natin na parang sirang-sira na yung buhay natin. Marami tayong ginagawa sa buhay natin. Marami tayong ginagawang pagkakamali. May mga bisyo tayo. May mga inaalagaan tayong kasalanan. Hanggang ngayon hindi pa natin kaya ibigay sa Panginoon. Hindi pa natin mailapit sa Panginoon. Gusto tayo dumating ng ating Panginoon. Gusto ng Diyos na
bibigyan tayo ng kalunasan sa ating mga karamdaman. Pero kung hindi natin tatanggapin sa ating mga sarili, kung hindi natin tatanggapin na tayo ay merong kasalanan sa buhay natin o kasalanan sa ating buhay, paano tayo mapapagaling ng ating Panginoon? Huwag tayo malaki sa harapan ng ating Diyos. Tayong lahat, maliit man o malaki ang ating kasalanan, tayong lahat ay kailangan natin ang kapatawaran ng ating Panginoon Diyos. Marami tayong kahinaan sa ating buhay. Marami tayong kahinaan, marami tayong kasalanan. Marami tayong ginagawa ang mali na hindi nakalulunod sa ating Panginoon. Ito na yung pagkakataon para lumapit sa Panginoon. Huwag tayo lumapit sa kung sino-sino man. Tulad ng ginawa ng babae ito na makasalanan siya. Nung marinig niya na mapalapit sa Jesus sa lugar nila, hinanap niya. Pero alam niya na mayroong kasiraan sa kanyang buhay. Kaya alam niya na mayroong mga bagay na kailangan kong punuhin. Kailangan pagalingin sa kanyang buhay. Kapag puso'y sa pagsubok na Panginoon, maraming salamat po sa pagmamahal mo. Maraming salamat, Panginoon, sa pinapagiging sa kanila ng pagkakamali namin, sa kanila ng kasalanan namin, sa kanila ng mga nalagyan sa iyong kalooban. Panginoon, maraming salamat sa pagkakatawad mo, Panginoon. May gawin ng tumilis sa ating buhay na araw at karuntin. Dahil mo kalingahin namin, Panginoon. Dahil mo katilim ang ating pagkahapon. Ang ating pagkakabuhay, Panginoon. Ang dami ko sa iyo, ulitin na ako. Humingi mo ang mga tao sa iyo, Panginoon. Panginoon, pagkalihin mo ang ating pagkakasalanan. Humingi mo ang nagpapatawaran, Panginoon. Hindi mo kami nakakapagpapatawaran sa mundo mo, sa biyaya mo, Panginoon. Para nasa mo ang kapagaling na. Para nasa mo ang Panginoon ang pagbilis mo sa ating buhay. Sino ka sa iyong sinagpero? Sino ka sa iyong ngayon ang mayroong nakakita ng kasalanan, Panginoon? Sino ka sa amin ngayon ang nakakita ng pagkakamali sa buhay natin? Yung mga bagay na kailangan kong ganahin, yung mga bagay na kailangan ayusin. Panginoon! Hindi na marami namin ang Panginoon. Itaasal natin ang kamay. Itaasal natin ang kamay. Itaasal natin ang kamay. Hindi na matiis ang pagkatawad sa ating Panginoon. Ang mga bagay na kailangan tiisin, kailangan ayusin sa buhay natin. Panginoon! Nagpapakunsaba ako kami kumalapit sa iyo. Nagpapakunsaba ako kami sa Panginoon. Ikaw lang po makakagabot. Ikaw lang po, Panginoon. Ang makakapagbago sa aming buhay. Kailangan ko lang, Panginoon, hindi mo namin kaya mag-ito ng aming buhay. Hindi mo namin kaya mag-inisin ang aming mga pagkakasalanan. Kailangan ko, Panginoon. Tanggapin lang ako. Tanggapin lang ako.
kausapin po natin ang aming Panginoon. Personal po natin ilapit ang aming mga guru. Personal po natin ilapit ang aming mga pagkatao, ang aming mga pag-ugal. Tanging ang Diyos lamang po ang makakapag-ibig sa ating buhay. Tanging ang Diyos lamang po ang makakapag-gamot sa aming karamdamang espiritual. Tumunod po tayo sa Kanya. Hindi mo natin ang tawag. Panginoon, maraming salamat po Panginoon sa pagpapatawad mo. Maraming salamat po gaano man kalaki ito sa lahat po naman sa ating buhay. Gaano man kalaki Panginoon ang aming pagkakamali. Kami pinagapit sa iyo ito po yung pagpapatawad sa amin Panginoon. Panginoon, maraming salamat Panginoon. Patawarin niyo po kami. Salamat na pagkakasala po namin. Ano ang Panginoon? Gawin niyo po kami isang bagong yadalan. Isang tao, Panginoon. Isang Kristyano na nagsubulan sa kalooban mo. Isang Kristyano, Panginoon, na tanging kalooban mo lamang po susundin. Hindi yung sarili namin gusto. Hindi sarili namin kung naisip, Panginoon, sa aming pumahay. Sa pangalan ni Jesus, paginiwala pag pinakaya mo kami pag-uwin. Kaya mo kami pag-uwin, Panginoon.